Magandang umaga sa inyong lahat, mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya. Lubos akong nagpapasalamat sa Panginoong Diyos na muli tayong pinagkaloob ng pagkakataong magkita-kita sa umaga na ito, sa sandaling ito ng panalangin at pakikipag-ugnayan sa ating lumikha. Salamat sa Diyos dahil binigyan niya tayo ng bagong pagkakataon, ng bagong simula, ng bagong araw upang sambahin siya, upang maglingkod sa Kanya at upang ipakita ang ating pag-ibig sa Kanya sa pamamagitan ng ating mga gawa at salita. Ang bawat umaga ay isang regalong mula sa langit, isang patunay ng walang hanggang awa at habag ng ating Diyos na hindi niya tayo pinababayaan kahit na tayo ay mga makasalanan at hindi karapat-dapat. Ang katotohanan na tayo ay nabuhay ngayong umaga, na tayo ay may hininga sa ating mga baga, na ang ating puso ay tumitibok pa rin ay sapat na dahilan upang magpasalamat at magalak sa presensya ng Panginoon. Sa araw na ito, nais kong pag-usapan natin ang isang napakahalagang paksa na dapat nasa puso at isipan ng bawat Kristiyano tuwing umaalis tayo ng ating mga tahanan, ang proteksyon ng Diyos. Alam natin na sa mundo na ating ginagalawan, maraming panganib ang naghihintay. May mga pisikal na panganib, may mga espiritual na kaaway, may mga hindi inaasahang pangyayari na maaaring mangyari sa ating buhay. Ngunit salamat sa Diyos dahil hindi niya tayo iniwan na walang proteksyon. Hindi niya tayo hinayaang mag-isa sa labanan ng buhay. Sa halip, inaalok niya sa atin ang kanyang malakas na kamay, ang kanyang matibay na kalasag, ang kanyang walang hanggang pag-iingat at pagmamahal. Ang paksang ito ay hindi lamang tungkol sa pisikal na kaligtasan, bagkus ito ay tungkol din sa espiritual na proteksyon, sa emosyonal na pagtatanggol, at sa komprehensibong pag-aalaga ng Diyos sa bawat aspeto ng ating buhay. Ang ating bersikulo ngayong umaga ay mula sa Awit 91:11-12, kung saan sinasabi ng salita ng Diyos, sapagkat kaniyang utusan ng kaniyang mga anghel tungkol sa iyo upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad. Bubuhat ka nila sa kanilang mga kamay, baka matisod ang iyong paa sa bato. Mga kapatid, ito ay isang kahanga-hangang pangako mula sa ating Panginoon. Hindi lamang siya mismo ang nag-iingat sa atin, kundi inutusan pa niya ang kanyang mga anghel, ang mga makapangyarihang nilalang na walang ginagawa kundi sundin ang kanyang mga utos upang bantayan tayo, protektahan tayo at alagaan tayo sa bawat hakbang na ating ginagawa. Isipin ninyo yan, may mga anghel na nakatakdang pangalagaan kayo na sumusunod sa inyo kung saan man kayo magpunta, na handang iligtas kayo sa anumang panganib. Ang bersikulo na ito ay nagpapaalala sa atin na ang proteksyon ng Diyos ay hindi bahagya, hindi kalahati-kalahati kundi kumpleto at walang puknat. Mula sa ating paggising hanggang sa ating pagtulog, mula sa ating paglabas ng bahay hanggang sa ating pagbabalik, ang Diyos at ang kanyang mga anghel ay nandoon bantay na bantay, handa na handa. Kaya ngayong umaga, nais kong anyayahan kayong lahat na makiisa sa akin sa panalangin ito. Hindi importante kung nasaan kayo ngayon, kung ano ang inyong kalagayan sa buhay, kung ano ang inyong pinagdadaanan. Ang mahalaga ay nandito kayo, handang lumapit sa trono ng biyaya, handang magsalita sa ating Ama sa Langit, handang humingi ng kanyang proteksyon at pag-iingat. Kung kayo ay nakikinig sa panalangin ito, habang naghahanda para sa trabaho, habang nasa biyahe, habang nasa bahay o nasaan man kayo, nais kong hilingin sa inyo na magsara ng inyong mga mata kung posible, magbukas ng inyong puso at samahan ninyo ako sa pakikipag-usap sa ating Panginoon. Huwag ninyong alalahanin ang mga gawain na naghihintay sa inyo, ang mga problema na kailangan ninyong harapin o ang mga responsibilidad na dapat ninyong gampanan. Sa sandaling ito, ang pinakamahalaga ay ang ating koneksyon sa Diyos, ang ating komunikasyon sa Kanya at ang ating pagtanggap ng Kanyang mga bendisyon at proteksyon. Magsimula na tayong manalangin ngayon, mga kapatid. Ilagay natin ang ating mga puso sa harapan ng Panginoon.
at magsalita tayo sa Kanya ng may buong pagtitiwala at pananampalataya. Ama naming mahal sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumikha ng langit at lupa, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, lumapit kami sa iyo ngayong umaga na may pusong puno ng pasasalamat at papuri. Salamat po sa bagong araw na ito na inyong ipinagkaloob sa amin. Salamat po dahil muli kaming nabuhay upang makita ang liwanag ng araw, upang maranasan ang init ng inyong pag-ibig at upang magkaroon ng pagkakataong maglingkod sa inyo. Alam naming hindi kami karapat-dapat sa lahat ng biyayang ito, ngunit dahil sa inyong walang hanggang awa at habag, patuloy pa rin kaming pinagpapala at inaalagaan. Salamat po, Panginoon. Salamat po dahil hindi ninyo kami kailanman pinabayaan, kahit na kami ay madalas na lumihis sa inyong mga landas, kahit na kami ay madalas na magkasala at lumayo sa inyo. Ang inyong katapatan ay walang hanggan. Ang inyong pag-ibig ay walang kondisyon at ang inyong awa ay bago sa bawat umaga. Panginoon, sa sandaling ito ng panalangin, kinikilala namin ang inyong kahigitan at kadakilaan. Kinikilala namin na kayo ay ang Diyos na nakaupo sa trono ng langit, ang Diyos na may kapangyarihan sa lahat ng bagay, ang Diyos na walang imposible. Kinikilala namin na sa inyong mga kamay nakasalalay ang aming buhay, ang aming hininga at ang aming kinabukasan. Hindi kami umaasa sa aming sariling lakas, hindi kami umaasa sa aming sariling katalinuhan o kakayahan, bagkus umaasa kami sa inyo lamang, sa inyong kapangyarihan at sa inyong proteksyon. Salamat po dahil tinatanggap ninyo kami ngayong umaga. Salamat po dahil nakikinig kayo sa aming mga panalangin. At salamat po dahil handa kayong sagutin ang bawat hinanakit ng aming mga puso. Naririto kayo sa aming gitna ngayong umaga. Nararamdaman namin ang inyong presensya at natutuwa kami sa pagkakaalam na kayo ay isang Diyos na malapit, isang Diyos na nag-aalaga at isang Diyos na hindi kailanman nagpapabaya. Panginoon, nais naming pag-usapan ngayong umaga ang inyong proteksyon na nakabalot sa aming buhay. Sa mundo na aming ginagalawan, alam naming maraming panganib ang naghihintay. May mga sakit na kumakalat, may mga aksidente na maaaring mangyari, may mga masamang tao na may masasamang balak, at may espiritual na mga kaaway na naghahangad na sirain kami. Ngunit Panginoon, naniniwala kami sa inyong pangako na kayo ay aming tagapagligtas at tagapagtanggol. Naniniwala kami na gaya ng sabi sa awit 91:11-12, inutusan ninyo ang inyong mga anghel na bantayan kami sa lahat ng aming mga lakad, na buhatin kami sa kanilang mga kamay upang hindi kami matisod. Panginoon, hinihiling namin ngayong umaga na tuparin ninyo ang pangakong ito sa aming buhay. Hinahangad namin na maranasan namin ang tunay na proteksyon na nagmumula sa inyo. Ang uri ng proteksyon na hindi kayang ibigay ng sinumang tao o anumang bagay sa mundong ito. Ama, alam naming sa sarili naming kakayahan, mahina kami. Alam naming maraming pagkakataon na hindi namin alam ang tamang landas. Hindi namin nakikita ang mga panganib na nakatagong sa aming daraanan at hindi namin kayang protektahan ang aming sarili mula sa lahat ng masama. Kaya nga Panginoon, humihingi kami ng inyong tulong. Humihingi kami na kayo ay maging aming tanglaw sa madilim na daan, maging aming gabay sa mga panahon ng pagkalito at maging aming kalasag sa mga panahon ng peligro. Gaya ng sinabi ni David sa awit 23:6, Oo, bagaman ako'y lumakad sa libis ng lilim ng kamatayan, hindi ako matatakot sa anumang kasamaan, sapagkat ikaw ay sumasa akin. Ang iyong pamalo at ang iyong tungkod ay nagsisialiw sa akin. Panginoon, nais namin ng kaparehong kumpiyansa na mayroon si David. Nais namin na maglakad ng walang takot kahit na kami ay dumaan sa mga mahihirap na kalagayan. Dahil alam naming kayo ay kasama namin. Dahil alam naming ang inyong mga kamay ay nag-iingat sa amin.
Ngayong umaga, Panginoon, partikular naming ipinanalangin ang proteksyon ng bawat taong nakakarinig ng panalangin ito. Hinahangad namin na protektahan ninyo sila sa pisikal na panganib. Kung sila ay uuwi sa trabaho, protektahan ninyo sila sa biyahe. Kung sila ay sasakay ng bus, ng jeep, ng tren o ng anumang sasakyan, gabayan ninyo po ang mga driver, bantayan ninyo ang mga makina ng sasakyan at siguraduhin ninyo na sila ay makakarating ng ligtas sa kanilang patutunguhan. Kung sila ay maglalakad sa kalye, bantayan ninyo ang kanilang mga hakbang. Protektahan ninyo sila mula sa mga aksidente at ilayo ninyo sila sa mga taong may masasamang hangarin. Panginoon, alam naming may mga lugar na delikado, may mga lugar na may matinding krimen, may mga lugar na may mga taong handang manakit o magnakaw. Kaya ipinapanalangin namin na gawing invisibly ng inyong mga anghel ang aming mga kapatid sa mga mata ng mga masasamang tao. Gaya ng ginawa ninyo kay Jesus noong sinubukan siyang batuhin ng mga tao sa Nazareth, ngunit siya ay dumaan sa gitna nila at nakaligtas. Gawin ninyo rin iyan sa amin, Panginoon. Protektahan din ninyo po kami mula sa mga sakit at karamdaman. Sa panahong ito na maraming sakit ang umiikot, mula sa simpleng sipon hanggang sa mga mas malubhang kondisyon, hinahangad namin na palakasin ninyo ang aming immune system. Bantayan ninyo ang aming kalusugan at panatilihin ninyo kaming malakas at malusog. Gaya ng sabi sa Exodo 15:26, Ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. Panginoon, maniwala kami sa salitang iyan. Kayo ang aming manggagamot, kayo ang aming tagapagpagaling, at sa inyong mga kamay nakasalalay ang aming kalusugan. Kaya ipinapanalangin namin na alagaan ninyo ang aming mga katawan, bigyan ninyo kami ng lakas at sigla upang gawin ang aming mga gawain at protektahan ninyo kami mula sa anumang sakit na maaaring sumubok na umatake sa amin. Ngunit Panginoon, alam din naming ang proteksyon na kailangan namin ay hindi lamang pisikal. Kailangan din namin ng espiritual na proteksyon. Sinasabi ng 1 Pedro 5:8, Magpakatino kayo, magpuyat kayo, sapagkat ang inyong kaaway na dyablo ay gumagala na parang leon na umuungal, na nagsisipaghanap ng mapupuksa. Panginoon, alam naming may kaaway tayong espiritual na naghahangad na sirain ang aming buhay, wasakin ang aming pananampalataya at ilayo kami sa inyo. Kaya ngayong umaga, hinahangad namin ang inyong proteksyon laban sa mga atake ng dyablo. Ilagay ninyo po sa amin ang buong baluti ng Diyos na nabanggit sa Efeso 6:10-18. Bigyan ninyo kami ng pamigkis ng katotohanan, ng baluti ng katuwiran, ng mga sapatos ng kahandaang magbalita ng ebanghelyo ng kapayapaan, ng kalasag ng pananampalataya upang masugpo namin ang lahat ng mga pana ng masama, ng tungkod ng kaligtasan at ng espada ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Panginoon, sa proteksyon na ito, naniniwala kaming hindi kami mananalo lamang, kundi kami ay higit na mga mananaig sa pamamagitan ng taong umibig sa amin. Mga kapatid, habang nagpapatuloy tayo sa ating panalangin, nais kong ating ipanalangin ang ating mga pamilya. Ang ating mga pamilya ay isa sa mga pinakamahalagang bahagi ng ating buhay at kailangan nating tiyakin na sila rin ay saklaw ng proteksyon ng Diyos. Panginoon, sa sandaling ito, inilalapit namin sa inyo ang bawat miyembro ng aming mga pamilya, ang aming mga asawa, ang aming mga anak, ang aming mga magulang, ang aming mga kapatid, at lahat ng aming mga mahal sa buhay. Panginoon, hinihiling namin na protektahan ninyo sila kung nasaan man sila. Kung sila ay nasa bahay, bantayan ninyo po ang aming tahanan. Gawing isang santuwaryo ang aming mga bahay, isang lugar na hindi makapapasok ang kasamaan, isang lugar na puno ng inyong presensya at pag-ibig. Protektahan ninyo ang aming mga bahay mula sa mga magnanakaw, mula sa sunog, mula sa anumang sakuna, at mula sa mga espiritong masama. Ilagay ninyo po ang dugo ni Jesus sa aming mga pintuan at bintana bilang tanda na aming tahanan ay pag-aari ninyo at protektado
ng inyong kapangyarihan. Kung ang aming mga asawa ay papasok sa trabaho, Panginoon, samahan ninyo po sila. Bigyan ninyo sila ng wisdom sa kanilang mga desisyon. Protektahan ninyo sila mula sa mga taong may masasamang intensyon at tulungan ninyo sila na maging produktibo at matagumpay sa kanilang ginagawa. Kung mayroon silang pinagdadaanang mga hamon sa trabaho, bigyan ninyo sila ng kalakasan at tapang na harapin ang mga ito. Kung mayroon silang mga kasamahan na mahirap pakisamahan, bigyan ninyo sila ng grace at pasensya. At higit sa lahat, Panginoon, protektahan ninyo ang kanilang mga puso at isipan mula sa mga tukso at mula sa anumang bagay na maaaring makasira sa aming relasyon at sa aming pamilya. Kung ang aming mga anak ay papasok sa paaralan, Panginoon, gabayan ninyo po sila. Bigyan ninyo sila ng katalinuhan upang maintindihan ang kanilang mga aralin. Bigyan ninyo sila ng sipag upang mag-aral ng mabuti at bigyan ninyo sila ng mabubuting kaibigan na hindi sila madadalang sa masama. Protektahan ninyo po sila mula sa bullying, mula sa peer pressure at mula sa lahat ng mga negatibong impluwensya na maaaring makaapekto sa kanilang buhay. Panginoon, alam naming ang mundo ngayon ay puno ng mga bagay na hindi maganda para sa mga bata. May drugs, may alcohol, may premarital sex, may pornography at marami pang iba. Kaya ipinapanalangin namin na protektahan ninyo ang kanilang mga mata mula sa mga bagay na hindi nila dapat makita, ang kanilang mga tainga mula sa mga bagay na hindi nila dapat marinig, at ang kanilang mga puso mula sa mga bagay na maaaring makasira sa kanilang moral at espiritual na paglaki. Kung mayroon kaming mga anak na maliliit pa, Panginoon, protektahan ninyo po sila ng husto. Alam naming ang mga bata ay mahina pa at nangangailangan ng mas matinding pag-iingat. Kaya ipinapanalangin namin na ilagay ninyo ang inyong mga anghel sa kanilang paligid, na bantayan sila sa bawat minuto ng araw at protektahan sila mula sa anumang panganib. Gaya ng sinabi ni Jesus sa Mateo 22:10, ingatan ninyong huwag ninyong hamakin ang isa sa mga maliliit na ito, sapagkat sinasabi ko sa inyo na sa langit ang kanilang mga anghel ay laging nagsisitingin sa mukha ng aking Ama na nasa langit. Panginoon, salamat po dahil mayroon tayong espesyal na mga anghel na nakatakdang bantayan ang mga bata. Hinihiling namin na ang mga anghel na ito ay gampanan ang kanilang trabaho ng eksakto at bantayan ang aming mga anak sa lahat ng kanilang mga lakad. Para sa aming mga matatandang magulang, Panginoon, alam naming mahina na ang kanilang katawan at madali silang magkasakit. Kaya ipinapanalangin namin na palakasin ninyo sila, bigyan ninyo sila ng mahabang buhay, at protektahan ninyo sila mula sa mga sakit at karamdaman na karaniwang dumarating sa katandaan. Bigyan ninyo din sila ng peace of mind, ng kasiyahan sa buhay at ng kasiguraduhan na ang Diyos ay kasama nila at aalagaan sila hanggang sa kanilang huling hininga. Panginoon, ipinanalangin din namin ang aming kalusugan at ang kalusugan ng aming mga mahal sa buhay. Salamat po sa lakas ng katawan na mayroon kami ngayong umaga. Salamat po dahil hindi kami sakitin. Salamat po dahil mayroon kaming kakayahang gumalaw, magtrabaho at gawin ang aming mga responsibilidad. Ngunit Panginoon, alam din naming ang kalusugan ay hindi permanente kung hindi ninyo aalagaan at poprotektahan. Kaya ipinapanalangin namin na panatilihin ninyo kaming malusog. Bigyan ninyo kami ng malakas na immune system na makakabantay sa mga sakit, at protektahan ninyo kami mula sa mga malubhang kondisyon tulad ng cancer, heart disease, diabetes, at iba pang mga sakit na kumakalat ngayon. Kung mayroon kaming mga kapatid na may sakit ngayon, Panginoon, hinahangad namin ang inyong kamay ng pagpapagaling sa kanila. Hawakan ninyo po ang kanilang mga sakit, dalhin ninyo ang mga ito sa krus at palitan ninyo ng kalusugan at lakas. Kung mayroon silang sakit na pisikal, pagalingin ninyo po. Kung mayroon silang sakit na emosyonal o mental, gumaling din ninyo.
At kung mayroon silang espiritual na sakit, ibigay ninyo sa kanila ang spiritual healing na kailangan nila upang muling maging malapit sa inyo. Sinasabi sa awit 103, 23, "Purihin mo ang Panginoon, o kaluluwa ko, at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mga kagandahang loob, na nagpapatawad ng lahat ng iyong kasamaan, na nagpapagaling ng lahat ng iyong sakit." Panginoon, naniniwala kami na kayo ay manggagamot at ang inyong kagustuhan para sa amin ay kalusugan at wellness. Kaya hinahangad namin ang pagpapagaling na iyan ngayong umaga. Panginoon, nais din naming ipanalangin ang liberasyon at kalayaan mula sa lahat ng pagkakasaklot. Kung mayroon kaming mga kapatid na nakakulong sa bisyo, Panginoon, palayain ninyo po sila. Kung mayroon silang addiction sa alak, sa sigarilyo, sa drugs, sa sugal, sa pornography o sa anumang bagay na sumisira sa kanilang buhay, hinahangad namin na patayin ninyo ang addiction na iyan at palitan ito ng pagnanais na maglingkod sa inyo. Sinasabi sa Juan 8:36, "Kaya kung kayo ay palayain ng anak, kayo'y tunay na magiging malaya." Panginoon, ang tunay na kalayaan ay nanggagaling lamang sa inyo. Kaya ipinapanalangin namin na ilabas ninyo ang aming mga kapatid mula sa lahat ng pagkakasaklot na sumasadlak sa kanilang buhay. Kung mayroon kaming mga kapatid na nahihirapan sa kanilang mga sitwasyon sa buhay, Panginoon, tulungan ninyo po sila. Kung sila ay nahaharap sa problema sa pera, bigyan ninyo sila ng financial breakthrough. Kung sila ay nahaharap sa problema sa relasyon, pagalingin ninyo ang kanilang mga relasyon at ibalik ang pagmamahalan. Kung sila ay nahaharap sa problema sa trabaho, buksan ninyo ang mga pinto ng oportunidad at bigyan sila ng mas magandang trabaho o mas magandang kalagayan sa kanilang kasalukuyang trabaho. Kung sila ay nahaharap sa legal na problema, bigyan ninyo sila ng hustisya at palayain sila mula sa anumang hindi patas na akusasyon. Panginoon, alam naming kayo ay Diyos ng imposible at walang sitwasyon na masyadong mahirap para sa inyo. Kaya ipinapanalangin namin na gumawa kayo ng mga milagro sa buhay ng bawat taong nakakarinig ng panalangin ito. Panginoon, nais din naming ipanalangin ang aming bansa. Ipinanalangin namin ang Pilipinas, ang aming mahal na bayan. Panginoon, alam naming ang aming bansa ay nahaharap sa maraming hamon. May kahirapan, may korupsyon, may krimen, may karahasan at marami pang iba. Kaya ipinapanalangin namin na hawakan ninyo ang aming bansa, gabayan ninyo ang aming mga leader, at bigyan sila ng wisdom upang mamuno ng tama. Protektahan ninyo ang aming bansa mula sa mga natural disasters tulad ng bagyo, lindol at baha. Protektahan ninyo kami mula sa mga giyera at terrorism at higit sa lahat, Panginoon, dalhin ninyo ang revival sa aming bansa. Gawing isang bansang nag-aalala sa Diyos ang Pilipinas, isang bansang sumusunod sa inyong mga utos, at isang bansang nagpapakita ng inyong pag-ibig sa mundo. Ipinanalangin din namin ang aming mga leader, ang aming Pangulo, ang aming mga senador, ang aming mga kongresista, ang aming mga gobernador, alkalde, at lahat ng iba pang nasa posisyon ng autoridad. Bigyan ninyo po sila ng wisdom, ng integridad at ng pagmamahal sa bayan. O tulungan ninyo silang gumawa ng mga desisyon na makakabuti sa nakararami, hindi lamang sa iilang mayayaman o makapangyarihan. At kung mayroon po sa kanila na corrupt, na nag-aabuso ng kanilang posisyon o na gumagawa ng masama, Panginoon, ilantad ninyo sila at palitan ng mga taong matuwid at may takot sa Diyos. Ipinapanalangin din namin ang aming mga simbahan, Panginoon. Salamat po sa mga pastors, sa mga church leaders, sa mga evangelists, at sa lahat ng mga nag-aalalahanay sa inyong gawain. Palakasin ninyo po sila, protektahan ninyo sila mula sa spiritual attacks, at bigyan sila ng mas maraming passion at sipag upang ipangaral ang inyong salita.
Gawing malakas at malusog ang aming mga lokal na simbahan at gamitin ninyo ang mga ito bilang instrumento ng pagbabago sa aming komunidad. At Panginoon, ipinanalangin din namin ang mga hindi pa nakikilala si Jesus bilang kanilang personal na tagapagligtas. Buksan ninyo ang kanilang mga puso, buksan ninyo ang kanilang mga isipan, at dalhin ninyo sila sa kaalaman ng katotohanan na nasa inyo lamang ang kaligtasan. Panginoon, ipinanalangin din namin ang komunidad ng aming channel na ito. Salamat po sa bawat taong nanonood, sa bawat taong nakikinig, at sa bawat taong sumusuporta sa ministry na ito. Pagpalain ninyo po sila, protektahan ninyo sila, at gamitin ninyo ang mga panalangin ito upang magdala ng pagbabago sa kanilang buhay. Sana po ay sa pamamagitan ng channel na ito, maraming tao ang makapalapit sa inyo, maraming tao ang makaranas ng breakthrough, at maraming tao ang makakilala sa inyong pag-ibig at kapangyarihan. Panginoon, nais din naming pag-usapan ngayong umaga ang praktikal na aspeto ng buhay, ang aming pangangailangan sa araw-araw, ang aming trabaho at ang aming pinansya. Alam naming kayo ay isang Diyos na nag-aalaga hindi lamang sa aming espiritual na pangangailangan, kundi pati na rin sa aming pisikal at material na pangangailangan. Sinasabi ninyo sa Mateo 6:31-23, kaya't huwag kayong mga balisa na inyong sasabihin, ano ang aming kakanin, o ano ang aming iinumin, o ano ang aming isusuot. Sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay hinahanap ng mga Gentil, sapagkat talastas ng inyong Ama na kailangan sa langit na kailangan ninyo ng lahat ng mga bagay na ito. Datapuat humanap muna kayo ng kaniyang kaharian at ng kaniyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang mga magpaparoon sa inyo. Panginoon, naniniwala kami sa pangakong iyan. Naniniwala kami na kung kami ay maglalakad ng tama sa inyo, kung kami ay magsisikap na hanapin muna ang inyong kaharian, kayo ay mag-aalaga sa lahat ng aming pangangailangan. Kaya ngayong umaga, inilalaan namin ang aming mga buhay, ang aming mga trabaho at ang aming mga pinansya sa inyo. Hinahangad namin na kayo ay maging Panginoon ng lahat ng aspeto ng aming buhay, hindi lamang ng espiritual, kundi pati na rin ng material. Panginoon, kung mayroon kaming mga kapatid na walang trabaho ngayon, hinihiling namin na buksan ninyo ang mga pinto ng oportunidad para sa kanila. Dalhin ninyo sila sa tamang mga tao, sa tamang kumpanya, at sa tamang posisyon na swak sa kanilang mga kasanayan at talento. Bigyan ninyo sila ng kumpiyansa sa kanilang mga interviews, bigyan ninyo sila ng lakas, ng loob na patuloy na maghanap, at higit sa lahat, bigyan ninyo sila ng trabahong hindi lamang magbibigay ng sapat na kita, kundi trabahong magpapasaya din sa kanila at magpapalapit sa kanila sa inyo. Kung mayroon kaming mga kapatid na may trabaho na ngunit nahihirapan, Panginoon, tulungan ninyo po sila. Kung ang kanilang trabaho ay masyadong mabigat o stressful, bigyan ninyo sila ng lakas at grace upang gawin ang kanilang mga gawain. Kung sila ay may masamang boss o mahihirap na katrabaho, bigyan ninyo sila ng wisdom kung paano pakikitunguhan ang mga ito. Kung sila ay hindi masaya sa kanilang trabaho at nais nilang maghanap ng iba, gabayan ninyo sila sa proseso at dalhin sila sa mas magandang oportunidad. At kung sila ay nasa tamang trabaho na at masaya, Panginoon, panatilihin ninyo sila doon at patuloy na pagpalain ang kanilang career. Para sa mga may sariling negosyo, Panginoon, pagpalain ninyo ang kanilang mga negosyo. Dalhin ninyo ang mga customers, dagdagan ninyo ang kanilang sales, at bigyan ninyo sila ng wisdom sa pag-manage ng kanilang operasyon. Protektahan ninyo ang kanilang negosyo mula sa mga kompetensya na unfair, mula sa mga taong may masasamang intensyon at mula sa economic downturns. Gawing prosperous ang kanilang mga negosyo at sa pamamagitan ng kanilang negosyo, Panginoon, gamitin ninyo sila upang magbigay ng trabaho sa iba at upang maging blessing sa kanilang komunidad. Panginoon,
ipinapanalangin din namin ang aming financial situation. Alam naming marami sa amin ang nahihirapang pagtapos buwan na may mga utang, na may mga bayarin na hindi pa nababayaran, at na nag-aalala kung paano tutustusan ang pangangailangan ng pamilya. Kaya Panginoon, hinahangad namin ang inyong miracle provision. Sabi ninyo sa Filipos 4:19, at ang aking Diyos ay tutuparin ang lahat ng inyong pangangailangan ayon sa kaniyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Panginoon, claim namin ang verse na iyan. Naniniwala kami na kayo ay tutupad ng lahat ng aming pangangailangan, hindi base sa aming kakayahan o sa kung gaano karami ang nasa aming bank account, kundi base sa inyong mga kayamanan sa kaluwalhatian. Dalhin ninyo po ang financial breakthrough sa amin, Panginoon. Buksan ninyo ang windows of heaven at magbuhos ng blessings na hindi na namin makakayanan, gaya ng sinabi ninyo sa Malakias 3:10. Magbigay ninyo sa amin ng mga unexpected blessings, ng mga bonuses, ng mga gifts, ng mga opportunities para kumita ng extra at ng lahat ng paraan na magagamit ninyo upang tustusan ang aming pangangailangan. At habang kayo ay nagbibigay, Panginoon, turuan ninyo rin kami ng financial wisdom. Turuan ninyo kami kung paano mag-budget, kung paano mag-save, kung paano mag-invest, at kung paano maging wise sa paggastos. Tulungan ninyo kaming maging generous din at matutong magbahagi sa iba dahil alam naming mas blessed ang nagbibigay kaysa sa tumatanggap. Ngayon, Panginoon, nais naming gumawa ng mga deklarasyon tungkol sa araw na ito. Mga deklarasyong batay sa inyong salita, mga deklarasyong may kapangyarihan dahil ito ay nakabase sa inyong mga pangako. Idinedeklara namin ngayong araw na ito na base sa awit 118:24. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon, tayo'y mga galak at mangagsaya. Idinedeklara namin na ang araw na ito ay araw ng kagalakan, ng kasiyahan at ng pagpapala. Hindi ito magiging araw ng lungkot, ng takot o ng pagkabalisa. Bagkus ito ay magiging araw na puno ng esperansa, ng pag-asa at ng positive na mga kaganapan. Idinideklara namin base sa awit 5:12 na sapagkat ikaw ay magpapala sa matuwid. O Panginoon, iyong kukulungin siya ng kagandahang loob na parang isang kalasag. Idinedeklara namin na kami ay papalibutan ng favor ng Diyos ngayong araw. Kung saan man kami magpunta, dadalhin namin ang favor na iyan. Sa aming trabaho, makikita ng aming boss at ng aming mga katrabaho ang favor sa amin. Sa aming negosyo, darating ang mga customers dahil sa favor. Sa aming paaralan, makikita ng aming mga guro at kaklase ang favor. Idinedeklara namin na ang favor ng Diyos ay magbubukas ng mga pintuan na walang taong makakapagpasara at magsasara ng mga pintuan na dapat magsara. Idinedeklara namin base sa Roma 8:28 na alam naman natin na sa mga umiibig sa Diyos, ang lahat ng mga bagay ay nagsisipagkaisa sa ikabubuti, sa makatuwid bagay sa mga tinawag ayon sa kaniyang pasya. Idinedeklara namin na kahit ano pang mangyari ngayong araw, maganda man o masama sa aming paningin, lahat iyan ay magsasama-sama para sa aming kabutihan dahil kami ay umiibig sa Diyos at tinawag ayon sa kanyang pasya. Kung may problema man na darating, idinedeklara namin na may solusyon ang Diyos. Kung may hamon man na haharapin, idinedeklara namin na may lakas na ibibigay ang Diyos. Idinedeklara namin base sa Isaiah 54:17 na walang alok na laban sa iyo ay giginhawa, at bawat dila na titindig laban sa iyo sa paghatol ay iyong parurusahan. Ito ang mana ng mga lingkod ng Panginoon, at ang kanilang katuwiran ay mula sa akin, sabi ng Panginoon. Idinedeklara namin na walang sandata na gagawa laban sa amin ang magtatagumpay ngayong araw. Walang chismis, walang masasamang salita, walang panghihiya, walang pang-aabuso, walang atake. Lahat iyan ay hindi magtatagumpay dahil kami ay protektado ng Diyos.
Idinedeklara namin base sa Deuteronomio 28:6 na mapalad kapag pasok mo at mapalad kapag labas mo. Idinedeklara namin na pagkagising namin kanina, blessed na kami. Habang naghahanda kami, blessed kami. Habang lumalabas kami ng bahay, blessed kami. Sa aming biyahe, blessed kami. Sa aming trabaho o paaralan, blessed kami. Sa aming uwian, blessed kami. At pagdating namin sa bahay, blessed pa rin kami. Ang blessings ng Diyos ay sumusunod sa amin kung saan man kami magpunta. Idinedeklara namin base sa awit 91:10-11 na walang masama na darating sa iyo, ni anumang salot ay lalapit sa iyong tabernakulo. Sapagkat kaniyang utusan ang kaniyang mga anghel tungkol sa iyo upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad. Idinedeklara namin na ang mga anghel ng Diyos ay kasama namin ngayong araw. Sila ay nasa aming paligid, sila ay nagbabantay, at sila ay handang protektahan kami sa anumang panganib. Walang aksidente, walang sakuna, walang kalamidad ang darating sa amin dahil ang mga anghel ay bantay sarado. Idinedeklara namin, base sa 2 Corinto 9:7-8, na at ang Diyos ay makapagpapasagana sa inyo ng bawat biyaya, upang sa lahat ng panahon na pagtataglay ninyo ang buong kasapatan sa lahat ng mga bagay, kayo'y magsipanaganang busog sa bawat mabuting gawa. Idinedeklara namin na mayroon kaming sapat na lakas para sa araw na ito, sapat na wisdom para sa mga desisyon na kailangan naming gawin, sapat na resources para sa mga pangangailangan na lalabas, at sapat na grace para sa mga hamon na haharapin. Idinedeklara namin, base sa Juan 10:10, na ako'y naparito upang sila'y mangagkaroon ng buhay at upang mangagkaroon nito ng sagana. Idinedeklara namin na kami ay may abundant life ngayong araw. Hindi buhay na puno ng kawalan, ng kakulangan o ng kahirapan, kundi buhay na sagana, buhay na puno, buhay na overflowing. Idinedeklara namin na ang aming buhay ay puno ng kagalakan, kapayapaan, pag-ibig at lahat ng mabubuting bagay na nagmumula sa Diyos. Idinedeklara namin base sa Colosas 3:1-23-24 na anumang bagay na inyong gawin, gawin ninyo ng buong puso, na gaya sa Panginoon at hindi sa mga tao, yamang nalalaman ninyo na sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang ganting palasamana. Idinedeklara namin na lahat ng gagawin namin ngayong araw, gagawin namin ng may excellence, gagawin namin ng may sipag, at gagawin namin para sa kaluwalhatian ng Diyos. At dahil ginagawa namin ito para sa Kanya, idinedeklara namin na darating ang rewards, darating ang recognition, at darating ang promosyon. Idinedeklara namin base sa Filipos 4:13 na lahat ng mga bagay ay magagawa ko sa pamamagitan niya na nagpapalakas sa akin. Idinedeklara namin na wala kaming imposible ngayong araw. Anuman ang hamon na harapin namin, kaya naming lampasan ito dahil si Kristo ang nagpapalakas sa amin. Anuman ang takdang aralin na kailangan naming gawin, kaya naming tapusin ito. Anuman ang meeting na kailangan naming attendan, kaya naming gampanan ng mahusay. Anuman ang problema na kailangan naming solusyonan, kaya naming hanapin ang solusyon. Dahil sa kapangyarihan ni Kristo na nasa amin, lahat ay posible. Panginoon, sa huling bahagi ng aming panalangin ngayong umaga, nais naming ipagkatiwala sa inyo ang buong araw na ito. Ipinapaubaya namin sa inyo ang bawat minuto, ang bawat oras, ang bawat aktibidad at ang bawat karanasan na aming daraanan. Inaanyayahan namin kayong sumama sa amin sa lahat ng aming gagawin, sa lahat ng aming pupuntahan at sa lahat ng aming makakasalamuha. Naway huwag kayong humiwalay sa amin kahit sandali man. Naway lagi naming maramdaman ang inyong presensya. Naway lagi naming marinig ang inyong tinig at naway lagi kaming gabayan ng inyong Espiritu Santo. Salamat po, Panginoon,
sa lahat ng mga sagot sa panalangin na ito. Salamat po dahil alam naming nakikinig kayo, alam naming nag-aalaga kayo, at alam naming tutuparin ninyo ang bawat pangako na nasa inyong salita. Salamat po dahil hindi kayo isang Diyos na malayo, na hindi interesado sa aming buhay o na masyadong busy para bigyang pansin kami. Sa halip, kayo ay isang Diyos na malapit, na interesado sa bawat detalye ng aming buhay at na handang pakinggan ng bawat dalangin ng aming puso. Ngayon, Panginoon, habang handa na kaming simula ng aming araw, hinihiling namin ang inyong huling bendisyon. Bendisyunan ninyo ang aming paglalakad, bendisyunan ninyo ang aming trabaho, bendisyunan ninyo ang aming mga relasyon, at bendisyunan ninyo ang lahat ng aspeto ng aming buhay. Gawing produktibo ang araw na ito, gawing meaningful at gawing isang araw na magdudulot ng kaluwalhatian sa inyong pangalan. Tulungan ninyo kaming maging witness para sa inyo sa pamamagitan ng aming mga gawa at mga salita. Tulungan ninyo kaming ipakita ang inyong pag-ibig sa mga taong aming makakasalamuha. At tulungan ninyo kaming maging instrumento ng inyong kapayapaan at kagalakan sa mundong ito. Pinapangakuan namin, Panginoon, na sa pagtatapos ng araw na ito, babalik kami sa inyo upang magpasalamat, upang mag-report ng lahat ng inyong ginawa sa aming buhay, at upang muling magsimula ng cycle ng panalangin bukas. Dahil alam naming ang aming buhay ay dapat maging isang walang hanggang panalangin, isang walang tigil na komunikasyon sa inyo, at isang patuloy na relasyon na lumalaki at lumalim araw-araw. Lahat ng ito ay aming ipinanalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, ang aming Panginoon at tagapagligtas, ang Alpha at Omega, ang simula at ang wakas. Sa kanyang pangalan, Amen at Amen. Mga kapatid, maraming salamat sa inyong pagsama sa akin sa panalangin ito ngayong umaga. Sana ay nakaramdam kayo ng presensya ng Diyos habang tayo ay nanalangin, at sana ay nadama ninyo ang kanyang kapangyarihan na pumapaligid sa atin. Huwag ninyong kalimutang dalhin ang panalangin ito sa inyong puso habang kayo ay lalabas ng bahay at haharapin ang araw. Alalahanin na ang Diyos ay kasama ninyo, na siya ay bantay na bantay at na walang mangyayaring masama sa inyo dahil kayo ay saklaw ng kanyang proteksyon. Kung nakatulong sa inyo ang panalangin ito, i-encourage ko kayong mag-iwan ng comment sa baba. Sabihin sa akin kung paano kayo pinagpala ng panalangin ito, o kung may prayer request kayo na nais ninyong ipanalangin. Nandito ako para sa inyo, mga kapatid, at sama-sama tayong manalangin para sa isa't isa. Huwag din ninyong kalimutang mag-subscribe sa channel na ito upang hindi kayo makaligtaan ng mga susunod na panalangin at mensahe. I-click din ang bell notification upang kayo ay mabigyan ng update sa tuwing may bagong video. At kung nais ninyong suportahan ang ministry na ito, huwag kayong mag-atubiling mag-share ng videos na ito sa inyong mga kaibigan at pamilya na nangangailangan din ng panalangin. Mahal ko kayong lahat, mga kapatid. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at protektahan sa araw na ito at sa lahat ng mga araw na darating. Hanggang sa muli nating pagkikita bukas, manatili sa pag-ibig ng Diyos at magpakabuti. Ang Diyos ay sumainyo. Amen.